Good morning, Facebook friends. Ito, mga nagawa ko ng araw na to. Nakapaghatid na ng bata, nakapagpaliguan ko na yung mga alaga ko, nakapagdilig na ako sa second floor. Ay, nako mga Facebook friends. Pasensya nyo na yung DepEd kung late na nila nasabi yung pasukan. Kaya ngayon, ang daming mga parents na nagkukumahog bumili ng mga gamit ang mga anak nila. Ayun, kami nakapamili na, nakapasok na yung mga anak ko. Kahit pa paano, nakumpleto na namin yung mga kailangan nila. By the way, hindi masamang bumili sa Divisoria. Sa Divisoria, sa Baclaran, hindi masamang bumili sa mga ganun ng mga gamit, kahit damit, sapatos. As long as bago, maayos, mapapakinabangan. Ayun. Wala tayong discrimination kung saan mo pa binili. So, basta ang importante, lumalabas ka ng bahay na hindi ka kubot-kubad dahil nakakahiya yun. Diba? Tsaka yung suot mo, hindi sinuot na ng ladeds na. Kasi masama daw ata yun eh. Ewan ko. Marami kasing na-share yung mga Kastila sa atin ng kasabihan eh. Bawal magwalis sa gabi. E paano kung may tae dyan sa paligid mo? Di mo wawalisin. Alam mo yun, may mga kasabihan na sa panahon ngayon parang hindi naman siya applicable. Gets mo? Sa sobrang dami yan, pag-uusapan natin yan sa ibang panahon. Yung mga kasabihan walang pakinabang. Eto, nagpapahinga na naman ako. Nagkakape. Tulad ng mga damit, di masama bumili sa ukay-ukay kasi may mga ukay-ukay naman na pag bumili ka, meron naman sila mga brand nyo. Tapos may mga slightly used. Slightly used kasi sa ibang lugar, sa ibang bansa o sa ano, bibili yung tao ng damit. May rule kasi sa purchasing na return 7 days. Within 7 days kapag hindi ka satisfy sa binili mo. O kaya yung mga money back guarantee, ganun. Mga tao, sobrang loko. Gagawin, susuotin. Diba, na-receive ko ngayon. Susuotin yung damit. O, di hinubad ko na. Hindi ko yung lalaban. Kasi pag nilaban mo yun, mangangaboy sabon yun, hindi na yung tatanggapin. Gagawin nila, may tag mark pa yun, may tag price pa yun. May brand tag pa yun. Babalik ko. Pag binalik ko, tinagamit ko, pero gets mo, money back guarantee yun eh. Within 7 days or 30 days or kung ilan days pa yan, gets mo, yun yung mali naman sa ano. So, pag bumili ka. Dapat pag bumili ka ng gamit, halimbawa, bumili ka ng damit, sapatos, or kahit na anong wearable na pwede mong i-return, dapat pa lang, o kaya 50% na lang yung pwedeng ibalik para yung mga tao hindi gawin yun. Kasi kawawa naman, halimbawa, ginamit na yung damit, nakasabit sa mall, mabibili, inagamit na pala. Gets mo? Lalo na yung gagawin nilang katwiran ng mall na ay, wala na pong size eh. So, wala na pong stock. Pilitan kang yun ay bilhin kung yun yung gusto. Gets nyo? Para maiwasan yun, dapat 50% or 1/4 na lang no actual price na binayaran mo, ibabalik mo. Wala nang gagawa no na tao. Marami pwedeng baguhin to improve things in life. Kaso hindi na naiisip ng iba yun. Ayun. Kapanood kasi ako ng mga namimili sa Baclaran, sa Divisoria. Mga parents na hihirapan, nagkukumahog, tapos pinagkakasya nila kung magkano lang yung dala nila. Yung tamang may mabili lang na lapis at papel. Isang polo, isang ano, ganun nahihirapan yung mga tao. Sipin mo, araw-araw mo lalaban yun for 1 year kung isang pares lang yung uniforme ng anak mo.
'Di ba? Aksaya sa sabon. Aksaya sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Aksaya sa tubig. Ayun. May kinokompleto ako ngayon eh. Kaso nadagdagan na naman yung gawain ko eh. Nasira yung autodoor namin dito sa likod ko eh. Nakikita niya yan. Autodoor yan eh. Nasira eh. Naglolo ko siya. Eh, pinatay ko kasi yan eh. Pinatay ko yung switch niyan para makapagpahinga naman yung kuryente niya. Tapos nung may papasok akong gamit, inon ko. Pag on ko, nai-stuck. Pero tinawag ko na yun doon sa contractor niya. Hindi contractor yan eh, kasi tatlo yan eh. Sa second floor may ganyan din ako. Sa first floor may ganyan din ako. So, tinawag ko na. Pero actually kaya akong gawin yan. Pero syempre, dahil sa may warranty yan or may loyalty, something dun sa gumawa, eh gusto ko tignan muna nila kung ano yung diferensya. Tapos kung ano ba magkasundo kami sa presyo, di sila na gumawa. Pero kung medyo pricey sila, sisingil, eh bababa ako. Ako na lang gagawa. So, purchase ko na lang yung mga parts niya. Kung ano naman yung nasira. Yan. Sa pag-maintain ng bahay namin, ako lang lahat. Ako yung nagre-replace yung ganito, ng ganun. Yung kulungan nga ng per babies ko, stainless yan. 304 na stainless. Dahil sa tindi nila kumagat, nagkakandabali-bali yung welding. Kaya sa tindi nilang kumagat, ganun katindi kumagat ang aso. Ngayon, medyo maganda naman yung panahon, hindi mainit, hindi medyo okay naman. Napakita ko sa inyo. Ayan. Yan ang panahon ngayon. Diba? Medyo maganda. Hindi ganong mainit. No, orsa ba? Alas 9. Uy, huwag tignan yan. Bad yan. Ngayon. Tsaka, alam nyo, ako na ata pinakamaswerte yung tao sa mundo. Wala lang, alam mo yun, bless lang ako ni God. Kahit pa ganto-ganto, swerte ako. Swerte ko, magiging 4 na yung anak ko eh. Diba? Sa edad na 50, nakaisa ka pa. May parating na 4 months old. Sa tiyan na nanay na. Kasi yung sa tiyan ko, 48 years na to, di pa lumalabas eh. Ayun. Alam mo yung pakikipag-usap sa cellphone, nakakaaliw din. Titignan mo yung sarili mo, nakakausap mo. Di ba? Kaya lang, natutuwa lang ako magbahagi ng mga bagay-bagay. Parang yung isang tiyanggian na natuklasan ko. Alabang sa Potter Road yun eh. Tapat ng Robinson. May mga good stuff sila dun. Mga branded, kaso nga lang slightly used. Yun. Pero may mga bago naman. Kaso hindi ko naman siya tinignan lahat eh. Pero meron. Check nyo. Hindi ako sponsored nun ha. Bibigay lang ako ng info sa inyo. Ayun. May binibilan din kami nung dati eh. Sa may Rubens ba yun? Bilihan ng mga sapatos. Maganda rin dun. Ewan ko lang kung buhay pa yun. Kasi college days ko pa ako bumibili dun eh. Hindi siya klase yun. May mga original din dun. Parang Cartemar sa mga ati. Diba? Ay, sa Pasay pala. Tapos parang cash and carry sa may South Super Highway. Yan. Parang ganun yun. Ruins. Pero dito naman sa South yun. Ngayon, karamihan ng mga kapitbahay ko siguro nagsipasok pa sa mga trabaho nila. Ngayon, ako, eto. Basta, minsan sa isang araw, abangan nyo yung live ko na kung bakit ako ang pinakamaswerteng taong nabubuhay sa mundo.
abangan nyo yun. I-share ko sa inyo lahat yun. Pero bago ang lahat, turuan nyo nga ako. Kasi bago lang ako sa paggaganito eh. Tutuwa lang ako. Sabi kasi ni Facebook, kailangan ko daw mag-follow ba yun? Ano yun? Papalo ko kayong lahat o kayong lahat papalo ako? Hindi ko alam. Wala akong alam dun eh. Yung paglalagay nga ng sticker, tinan mo, wala yung sticker. Clinic ko kanina to eh, click save. Pero wala. Walang lumabas na sticker na eto, ayan. Diba? O, apply. Tapos ito, apply. Wait lang. Ayan. Ayan o. Tago tayo. Ayan, hindi nakikita yung noon natin. Sa ganyan. Hindi ko alam pa paano gamitin itong mga ito eh, pero nakakatuwa sila eh. Nakakatuwa lang. Ayun. Marami pa ako hindi alam dito sa Facebook na to. Kasi hindi naman ako naggaganito. Pero, syempre, hindi naman masama na pag-aralan mo. Patutulan mo. Diba? Oh, yun. Ang pinangahatid ko nga pala sa mga anak ko, e-bike. E-bike lang kami. Para walang gas. Walang gas eh. Kasi malapit lang naman. Within the vicinity lang naman yung school nila. Minsan, papakita ko sa inyo yan pag nag-live ako. Tsaka yung naging project ko doon nung naging officer ako doon. May project ako doon. Sky Garden. Ayos. Ganda ng project ko na yun. Actually, hindi ko project yun. Bilang isang officer, naatasan ako na magpurso yung project na yun. So, ginawa ko ng paraan. Tumulong tayo. Tapos naman, mapapakinabangan naman nila ngayon. Dati may mga assorted na gulay. Garden siya sa third floor. Tapos sabay, flat deck kasi yun, yung third floor ng school. So, ginawa namin garden. Ayun. Pero ngayon, na siya eh. Kinonvert nila sa lettuce. Yung products nila doon. Romaine, mga ganun-ganun. Iba't ibang klaseng lettuce. Ewan ko, binibenta ba ng school yun o pinamimigay sa mga pamilya para kasama na sa feeding. Ganun. May feeding program kasi sa government. Yun ay ginagawa ng DepEd para matugunan yung malnutrition ba? Malnourishment sa mga bata. Isa magandang programa rin ng gobyerno. Actually, marami naman magandang programa ng government. Kung hindi lang hinahaluan ng kalokohan, yun yung problema dun. Yung nagkakaroon ng kalokohan. Kapag nagkaroon ng kalokohan, yung programa nababahiran. Tandaan nyo yun ha. Pag isang programa hinaluan ng kalokohan, yung programa nababahiran. O nadudumihan yung magandang intention. Diba? Magandang intention ng government para sa mga tao. Kakaroon ng hindi magandang resulta, imahe. Diba? Kita mo, hindi tayo nagkaroon ng upuan sa sa council ng naapektuhan daw, sabi. Naapektuhan ng kalokohan sa Senado yung kaya hindi tayo nabigyan ng upuan dun sa, alimutan ko yung tawag council ng safety ba, safety something yun doon. Alimutan ko eh. Kasi sa akin wala akong kodigo. Pag nagla-live ako wala akong kodigo. I just speak my heart and mind out. Period. Ayun.
Kayo, kamusta ba araw nyo ngayon? Okay ba kayo? Sana. O siya. God bless. Take care. Tulad ng sinabi ko, ha? Hindi mo masamang bumili sa mga tiyanggihan, sa mga ano, sa Divisoria, sa Baclaran. Ever since yun ang takbuhan ng bayan. Pagdating sa mga kagamitan, kasuotan, Divisoria at Baclaran. Pero medyo malayo kasi sa amin yun. Kaya, ano, maganda rin yung may choices kasi yung tao. Hindi na mamamonopolize. Hindi na mamamonopolize yung tulad sa kuryente. Wala tayong choice kundi meron. Diba? Wala na may ibang player ng electricity. Sa tubig din, wala rin ibang player. Wala ka rin choice. Diba? Kapag ang tao wala ng choice, tiis ang kalalabasan. O siya, paalam na sa ngayon. Tandaan, iba na ang may alam. God bless. And good morning. Have a safe day.